hapon mga kabreed, magandang hapon sa inyong lahat mga kabreed. Tara mag-update tayo sa ating mga alagang manok. Mag-update tayo ngayon and ipakita natin ang ginagawa natin madalas sa ating mga alaga minsan every Sunday, every weekend, and minsan alternate. Depende po sa nakikita nating pangangailangan ng ating backyard mga kabreed. So ang ipapakita ko sa inyo mga kabreed ay ang simpleng paglilinis lamang po sa ating mga alagang manok, which is a malaking impact ang nangyayari or na outcome sa ginagawa natin para sa maging sa mga healthy nating mga alaga, environment, and din sa mga kapitbahay natin mga kapatid. So ayan, ipakita ko sa inyo ang isa sa ginagawa namin, ginagawa ko. Nakagawa na ako ng isa. Dito na naman, malapit na naman siyang matapos. Pag naubos na naman tong kawayan na to mga kapatid, punta na naman tayo sa bundok, mamburaot na naman tayo ng mga kawayan mga kapatid. So tara, samahan niyo ako. Ipakita ko sa inyo ang gagawin natin sa paglilinis sa hapon. Time check, alas 4, nagpapakain tayo ng nagmo-monitoring. Let's go. Pero bago ang lahat mga kabreed, mag-intro muna tayo mga kabreed. Mga kabreed, ongoing yung pagkain ng ating mga alaga. Siya ay nagpapalit ng balahibo, kaya maputla. So molting siya mga kabreed. Kumbaga sa English ay molting or lugon na sinasabi. Ayun din yung isa. Yung mga buti na lang nagamit natin yan sila sa breeding season natin. So yan din ang mga inahin, nagpapalit din. Pati yung ating bulik na babae mga kabreed. So binukod ko sila mga kabreed para kahit papano mas mabilis kasing palit ang balahibo ng manok base sa aking experience. Mas mabilis silang magpalit pag ligo sila sa mga buhangin. Mas mabilis malaglag and mas mabilis ang recovery ng kanilang molting. So basically mga kabreed, pag ganun klase ang sitwasyon ng ating mga alaga or ganun ang nararamdaman, kailangan nating mag-antibiotic or multivitamins or something na mag-control tayo sa kanilang pagkain kasi mostly may mga lagnat ang mga manok na nagpapalit ng balahibo mga kabreed. So ayan, ito na po ang kinalabasan. 4 po yan sa taas, 5 sa ilalim, 2 brooder, 2 brooder, 5 broodcock, tapos yung mga selected natin mga kabreed, 4 na piraso. Tapos nakagawa tayo ng isa, ayun So kaninang umaga tinanghali tayo ng gising kasi alas 4 tayo natulog, nagbantay tayo. So may nakawala. Lagi na lang may nakakawala mga kabreed. So tingnan nyo yung sitwasyon niya mga kabreed. Dahil may nakawala, ayan siya na paano yung sitwasyon niya mga kabreed. Basag yung niya, yung pest mga kabreed. So paano mga kabreed pag ganyan, dahan-dahan lang. Monitoring natin yan. Titingnan natin kung gaano sila kalala mga kabreed, kung ano ang recovery nila. So antimano, apply tayo ng giniling na bawang. Kasi ang giniling na bawang mga kabreed is natural antibiotic sa ating mga alaga. Yan ang ginagamit ko. Primerang makakulit kasi ito mga aso ko na ito yung 2 kong aso. Pag nagbablog tayo, nakikipapansin din sila. So pag sumabayan, pati mga alaga natin. So ayan kahit mga sisiw natin mga kabreed, nagkakaroon sila ng mga lagnat. So antimano, binubukod natin siya. Ayan, binubukod natin ang paghipo natin. May nakikita tayo or napapansin tayong hindi maayos sa kanila mga kabreed, alam na agad natin na may something sila. So paghipo natin, may lagnat, antimano, bawang na giniling mga kabreed. Bawang na giniling, natural na antibiotic po. Subuko na po yan, matagal ko nang ginagamit. Bago ko silang applyan ng mga ditablate ang antibiotic, gaya ng mga Primoxil, doon muna ako sa sinasabing organic. Pagkatapos, pag hindi talaga kaya mga kabreed, doon tayo sa injectable. Spectromax ang ginagamit natin. Pag wala na, goodbye Philippines mga kabreed. So ayan isang sinibalang, hindi na yan nakakakita mga kabreed. Pikit na, magang-maga na. Pag naamoy niya na lang yung pagkain, yun na lang siya kumakain. Pero naka-recover siya. Simpleng simpleng pag-apply lang ng bawang na giniling mga kabreed. Tapos yung yung luya. Yung hindi, buti na lang naka-recover pa siya. Babae yan siya pero
bigyan natin ng pagkakataon ang gustong mabuhay or ang gustong mag-survive or samahan tayo sa pag-aalaga ng manok at pagpapalaki sa kanila. Bigyan natin. Si ano, buti na lang mga kabrid, hindi siya natuduhan. Pero hindi na siya wala na. Yan yung ating pulang 7 months old mga kabrid. So ayan ang gagawin natin mga kabrid ay maglilinis tayo. Yung ilalim niyan mga kabrid, kinalkal natin yan. Pinalabas natin yung mga paipot nila, pati yung sa taas, inipon natin. Tapos ngayon, ang gagawin natin, iipunin natin siya. Iipunin natin. Kailangan kasi natin itong mga balahibo, mga ipot nila, ilalagay natin doon sa mga pananim natin sa labas. Yung mga kamuting kahoy doon. So, come on, let's go. Samahan niyo ako mga kabrid. So ayun nga mga kabrid, samahan niyo ako sa paglilinis ng ating munting bakuran or munting backyard area. So yung tipong dito naglalakad-lakad ang mga alaga natin. Ito yung harap ng ating mga manok, mga cages natin. Tara mga kabrid, samahan niyo ako. Dalawang walis na ginamit ko mga kabrid para mabilis-bilis ang pag-ipon. Iiponin natin ito mga kabrid, ng mga kalat na ito, mga ipot ng manok which is galing din sa mga silong ng ating cages, para po gagamitin natin siyang pangtambak dun sa mga pananim natin. Kasi syempre mga ipot po ito ng manok na na-dry na, mga kabrid, natural fertilizer po ito ng ating mga pananim mga kabrid. So syempre ipot ng manok, natural fertilizer, mas makakatulong po ang sa ating mga pananim, ang mas malusog nilang pagtubo mga kabrid. Ang nagtanim kasi tayo ng mga kamuting kahoy sa baba. So pumunta ako doon sa bundok, naghanap ako ng mga kamuting kahoy. So may kaibigan tayong doon na tinulungan tayo makakuha ng natin pang simula sa pagtatanim ng kamuting kahoy mga kabrid. So tuloy-tuloy lang. Iniipon ko lang ito siya, and then pag okay na, malinis na, continue tayo sa pagmo-monitoring dahil maya-maya pag medyo madilim na, magdidilig tayo ng mga halaman natin mga kabrid doon sa baba. Tapos kung ano yung nakikita natin kailangan lagyan ng fertilizer mga kabrid, yun ang lalagyan natin. So pag naipon natin ito, dadakot-dakot lang tayo, tapos lalagay-lagay lang tayo doon mga kabrid. So magpapasalamat pala ako sa mga patuloy na sumasabay dyan, yung mga kumakaway-kaway ayan yung nakikita kong kumakaway dyan mga kabrid. Thank you po sa inyo. So sa mga team natin dyan, yung ating sila Shenrik po, si Langga Shen, si Manager Just Elise, OGB, sila Alicia Bataray, Ate Tet, marami pa dyan iba. Yung mga kaibigan din natin from AEC, sila Winnie De Leon, ayan, madalas yan sumama sa atin, yan ang mga kaibigan natin. Tapos syempre, si Sir John Rocaberte, yung patuloy nating pinagkukuhaan ng yung kalakasan ba, kasi syempre yung paglago natin doon naman talaga madalas nanggagaling kay Sir John, yung pagiging supportive niya sa atin, yung pag-aalalay niya sa lahat, sa mga kailangan, pagkukulang, mga mali natin na hindi natin kayang resolbahan, kay Sir John kami kumakapit. Maraming thank you po sa iyo Sir John, and then sana po ay huwag kayong magsawa, magpatuloy lang sa pag-YT dahil marami po kaming nakikisabay sa iyo sa pag-unlad, paglago, and then patuloy na pag-improve sa larangan ng community na ito, yung pag-YT. So sa mga kaibigan, maraming salamat, tuloy nyo lang po yan. Kami na rin po bahalang magsukli sa abot lang po ng aming makakaya mga kabrid. So kung sobra, thank you. Pag kulang po, pagpasensyahan nyo na po, and then tuloy-tuloy lang ang ginagawa ko. So basic lang, kung medyo nakukulangan kayo sa amin, pagpasensyahan nyo na dahil hindi lang naman pag-YT ang ginagawa lang din namin. Naiintindihan namin lahat yung medyo hindi kami nag-i-expect ng napakaraming bagay sa inyo. So ganun lang din naman. So kailangan lang tayo yung tipong BCB lang tayo. Tamang laro lang. Ang importante lang naman mag-enjoy. Importante kung medyo may something, okay lang yan. Kasama na yan sa buhay. Walang perfectong nag-YT para sa atin mga kabrid. So sa mga kumakaway-kaway dyan, maraming salamat. Tuloy-tuloy lang po kami dito. Pasipagan lang sa pag-upload and continue lang. Huwag magsawang magbigay ng kunting sharing para sa ika-improve ng ating mga YT mga kabrid. So ito malapit na siyang matapos. Dinadahan-dahan ko lang kasi nga yung usok-usok ba, yung mga alikabok. So syempre, pag kumalat yan, alam nyo naman mga kabrid, kailangan dahan-dahan lang din ang wawalis. So tuloy-tuloy lang po. Hindi ako makapag-upload mga kabrid ng mga manok dahil wala na tayong magandang mai-content mga kabrid. So dito na lang din tayo sa simpleng ginagawa sa mga alaga natin. So maintenance na lang din tayo.
Kabrido, tapos na po yung ginawa natin na paglilinis ng ating munting space dito. So hindi pa ito final mga kabrid. Hindi pa po siya final dahil kailangan pa natin itong tibagin. Titibagin natin yan para lumawak-lawak ang space na yan. Malagyan natin ng isang scratching pin hanggang dito. 3 pa 4 na scratching pin para pwede natin silang palabasin pag gusto natin na kahit umuulan, may lalagay natin sila at mapapa-exercise natin sila mga kabrid. So ayan ang ating mga last batch ng ano natin. Ayun may mga puti kabrid May mga puti na kabrid. Yay. Ayan may mga puti na. So ito. Meron pa tayong nakabukod. Tapos dito naman yung mga red kills mga kabrid. 100% din siya. Pero pula. Hindi lahat ng kills mga kabrid is kulay puti. May mga kills na pula na 100% mga kabrid. Para sa akin pang-4 na taon po napabalik-balik ng pag-aalaga at pagpaparami mga kabrid yan ang kinalabasan. Ito yung mga 3-port na ginamit natin para sa final, which is subject na po natin sa kaling mga kabrid. Subject na sila sa pagkaling na tamang tamang oras maaring maian natin sila sa ating munting kaarawan mga kabrid. So ayan ang ating mga alaga kabrid. So hanggang dito na lang mga kabrid ang kunting pag-share natin. So ayan ayusin pa natin yung kalat na yan. Dati malalim po ito siya, may mangga dito, tumubo ulit. Sabi ni Mrs. buhayin na ulit siya. Ayan so inayos ko na kabrid dito. Yan na lang ang malalim parte dyan So tinambakan ko na yan dyan. Paunti-unti lang kabrid. Pag umulan ulit, tambakan ulit natin. Tapos tuloy-tuloy lang. Ayan tuloy-tuloy lang po tayo sa papakita ng ating munting kalagayan sa pag-aalaga ng manok mga kabrid. Gagawin nating premiere siya dahil wala na tayong maihanap na video para maiba naman siya, manok naman tayo. Pero premiere na proseso mga kabrid. So ayan mga kabrid. Sitwasyon natin sa hapon. Meron pa tayo dito, 2. Tapos yung may mga natin hindi magandang kalagayan, yung may mga lagnat-lagnat natin mga kabrid, dito sila. So yung nadisgrasya kanina, nagkaroon siya ng karamdaman dahil sa pikit-pikit na siya. Let's go pa rin yan mga kabrid. So ayan maraming salamat mga kabrid sa patuloy na pagsabay. And hanggang dito na lang ang munti nating pagpapakita ng sitwasyon ng ating mga alaga mga kabrid sa pamamagitan ng premiere. Hopefully mga kabrid, pag gusto nyo yung mga ganitong klaseng video, paki-like naman po and pasub naman po sa ating munting channel mga kabrid. Maraming salamat po and hopefully mga kabrid, lagi po kayong nasa maayos na kalagayan mga kabrid. Magandang araw sa inyo at magandang hapon na rin po. Ayan maraming thank you mga kabrid.